Hindi ka naman niya tunay na ina, diba? Ampon ka lang naman niya. Sigaw ni Clarice habang pinagtatawanan si Leticia sa harap ng bahay na siya mismo ang nagpundar. Kaya wala kang karapatang magdemandang kahit ano. Tumanda kang alipin, mamamatay kang mag-isa. Tumigil sa paghinga si Leticia. Hawak ang grocery bag na nagkalat sa semento. Hindi siya lumaban. Pero sa likod ng kanyang mata, may nabuhay na apoy. Sa di kalayuan, nakikinig si Jasper. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na boses ng kanyang budi. Ngunit sapat pa ba ang katotohanan para iligtas ang kanyang pamilya? Sa isang hapon na tila ba pagod na ring sumilay ang araw, lumakad si Leticia sa kalsadang pamilyar na sa kanya sa loob ng 2 dekada. May dala siyang eco bag na puno ng pinamili. Manok, ilang gulay, isang kahon ng tsokolate na paborito ng apo niyang si Darren at kalahating kilo ng bigas. Sapat sana para sa isang masayang hapunan. Suot niya ang kanyang lumang tsinelas na may lamat sa gilid at ang paborito niyang gray na cardigan. Medyo gusot ngunit amoy malinis. Habang papalapit sa gate ng kanilang bahay sa Quezon City, naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero parang may malamig na hangin sumalubong sa kanya. Hindi galing sa panahon kundi sa pakiramdam. Kinapa niya ang susi sa bulsa ng kanyang palda. Isinuksok ito sa gate. Ngunit ayaw pumasok. Kumunot ang kanyang noo. Bakit nagpalit si Jasper ng lock? Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang paikutin muli ang susi. Ayaw talaga. Bumuntong hininga siya. Inilapag muna ang eco bag sa tabi ng paso ng San Francisco. At tinawag. Jasper? Anak, andyan ka ba? Ilang saglit ng katahimikan hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Hindi si Jasper ang sumilip. Si Clarice, ang nobya ng anak niya. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang tinig na parang kalmot sa tenga ni Leticia. Nakatayo ito sa may pintuan. Nakasuot ng satin robe, basa pang buhok, tila bagong ligo. May hawak na cellphone sa isang kamay. Clarice, iha, pa-open naman ang gate. Hindi ko maipasok ang susi, nasira yata. Galing akong palengke. May ilulutong manok sana ako para kay Jasper. Pilit nang umiti si Leticia. Pero hindi gumanti ng ngiti si Clarice. Sa halip, sumulip ito sa likod na parang may kinukumpirma, tsaka naglabas ang mga salitang yayanig sa mundo ni Leticia. Hindi ka na nakatira dito. Napamaang si Leticia. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bahay ko to. Ako ang nagpagawa nito. Ako. Inilipat ng titulo. Si Jasper ng may-ari. Kaya hindi mo na bahay to. Walang alinlangang sambit ng babae. Parang may humila sa ilalim ng kanyang paa. Hindi. Imposible yan. Hindi ko. Kung gusto mo, pwede ka naming tulungang makahanap ng matitirhan. Pero please, huwag kang gumawa ng eksena. Natutulog na si Darren. Dagdag ni Clarice. Mas malamig pa sa tiles ng banyo ang kanyang pakitungo kay Leticia. Hindi gumalaw si Leticia. Hindi rin siya makapagsalita. Ang pinto ay unti-unting isinara sa kanyang harapan. Kasabay ng pagdagsa ng luha sa kanyang mga mata. Napaupo siya sa bangketa. Tinabihan ng eco bag na bitbit niya. Tinakpan ng kamay ang bibig upang hindi marinig ang hikbi. Hindi to totoo. Anak niya si Jasper. Inalagaan niya. Pinag-aral, minahal, inampo ng buong puso. At ngayon, tinanggalan siya ng tahanan. Dumaan ang ilang kapitbahay na hindi niya napansin. Parang hindi na siya bahagi ng lugar na minsan niyang tinawag na bahay. Nilingon niya ang gate. Umaasang lalabas si Jasper. Kahit simpleng paliwanag, kahit isang, "Ma, sorry." Wala. Tumayo siya, mabagal. Bitbit ang grocery, naglakad siyang palayo sa bahay. Hindi niya alam kung saan pupunta, pero alam niya hindi na siya doon babalik ngayong gabi. Ang sakit ay hindi galing sa katawan. Galing ito sa puso, sa kaluluwang tinaga ng sariling anak.
Habang naglalakad, bumalik sa isip niya ang mga eksenang pilit niyang ikinukuble. Ang mga dokumentong pinapipirma sa kanya ni Jasper, ilang linggo na nakakaraan. Ma, para to sa seguridad natin. Legal na lang para kung sakaling may mangyari. Ang sabi pa ni Jasper noon, habang inaaabot sa kanya ang envelope. Noong panahong yon, hindi siya nakapagbasa. Wala siyang salamin, pero buo ang tiwala niya sa anak. Pumirma siya dahil sa tiwalang si Jasper ang batang tinawag niyang anak kahit hindi galing sa kanyang sinapupunan. Pero ngayong gabi, habang palubog ang araw, sa abot tanaw ng Quezon City, alam niyang hindi lang pinto ng bahay ang isinara sa kanya, pati puso ng anak niyang minahal ng buo, tuluyan na ring nagsarado. Sa dulo ng kalye, may nakaparadang lumang kotse. Ang dating sasakyan ng yumaong asawa niya na si Arturo. Doon siya sumakay. Inilagay sa likod ang mga pinamili. Sa driver's seat umupo siya ng tahimik. At doon sa loob ng sasakyan, sa gitna ng tahimik na gabi, sakalang siya pumikit at tuluyang napaiyak. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula bukas. Pero ang malinaw, hindi na siya bahagi ng mundong itinaguyod niya para sa anak na ngayon hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Sa gitna ng malamig na gabi, habang nakaidlip sa loob ng lumang kotse na amoy alikabok at lumang leather, napanaginipan ni Leticia ang huling pagkakataong may nilagdaan siyang papel. Sa loob mismo ng bahay na ngayon ay ipinagkaita sa kanya. Naaalala niya ang eksaktong araw. Sabado iyon. Maaliwalas ang langit at may halimuyak ng sinigang na niluto niya para sa tanghalian. Abala siya sa kusina nang lumapit si Jasper na may dalang envelope at panulat. Ma, ani Jasper na nakangiti, pwede pong permahan mo muna ito. Para lang sa transfer ng utilities, kuryente, tubig at internet. Para under my name na lahat para mas madali kapag kailangan ng coordination. Legal lang para hindi na ako pabalik-balik. Anak, pwede bang mamaya na? Nagtatagtad pa ako ng sibuyas. Ma, saglit lang naman. Simpleng perma lang oh. Ako nang bahala sa lahat. Wala naman tong epekto sa'yo. Sabay abot niya ng dokumento at pen. Nagulat pa si Leticia nang makita ang kapal ng papel. Pero hindi niya na ito inaisa-isa. Buo ang loob niya sa anak. Baka may legal implications to anak? Tanong pa niya. Pero sabay sagot ni Jasper na para bang rehearsed. Wala yan ma. In-explain ko na kay Attorney Ordonez. Standard lang yan. Kailangan lang para hindi na ako maging dependent sa papel. Hindi na siya nagtanong pa. Nasa tray pa ng mesa ang kanyang salamin. Pero tinamad na siyang kunin. Nakasanayan na niyang maniwala sa anak. Ilang beses ba niyang tinindig ang batang ito? Sa ospital, sa eskwelahan, sa harap ng mga taong hindi kailanman umitindi sa pagiging ampon nito. Pumirma siya, walang tanong, walang pagdududa. Ngayon habang nasa loob siya ng kotse, nabalot ng gabing walang bituin. Parang sumuntok sa dibdib niya ang alaala. Bakit hindi niya binasa? Bakit hindi niya tinanong? Pinilit niyang huwag sisihin ang sarili. Pero kahit anong gawin niyang paghimas sa papel ng tissue sa dashboard, hindi niya mapunasan ang sakit ng loob na parang lumalalim bawat segundo. Kinabukasan, maagang dumiretso si Leticia sa pinakamalapit na barangay hall. Nagbabaka sakaling may mahingan siya ng payo o kahit temporary shelter habang naguguluhan pa siya sa nangyayari. Nanay, kung wala kayong titirhan, may shelter pong para sa mga inang iniwan ng pamilya. Sa may Pasay, pwede po kayo makitulog roon pansamantala. Ani ng social worker na halos kaedad rin niya. Pero hindi ito ang sagot na gusto niya. Wala siyang balak magmakaawa. Ang kailangan niya ay kasagutan at dokumento. Gusto niyang malaman. Ano nga bang pinirmahan ko noon? Dumiretso siya sa isang notaryo public na dati ng kaibigan ng kanyang yumaong asawa, si Attorney Del Mundo. Mabagal na ang kilos ng matanda pero malinaw pa rin ang isip. Leticia, anong ginagawa mo rito? Gulat ng abogadong halos 15 anyos niya nang hindi nakita. Attorney, may itatanong sana ako. Nakapirma kasi ako sa ilang papeles na inabot ni Jasper. Hindi ko nabasa pero ngayon
Pinapalayas ako sa bahay. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga yon. Tiningnan siya ng abogado. Tiniklop ang dyaryong binabasa at tumango. Dito ka muna, may kape pa ako. Tingnan natin kung anong pangalan ng law firm ang binanggit ni Jasper. Sa pagpupukas ng laptop ni Attorney Del Mundo, naghanap ito ng records sa Legal Notary Registry. Ilang minuto lang at nahanap ang pangalan ni Leticia sa isang dokumento. Deed of Donation with Waiver of Rights. Leticia, ani ng matanda, seryoso ang muka. Ang pinirmahan mo ay donation na buong-buo mong binibigay kay Jasper ang titulo ng bahay. Hindi lamang utilities, pati ang lote, kasama ang mga fixtures. At ang waiver, ibig sabihin wala kang karapatang bumawi. Legal na, sa kanya na iyon. Parang gumuho ang mundo ni Leticia. Pero bakit niya sinabi na para lang yun sa utilities? Akala ko. Legal ang dokumento. Notarized, kompleto. Kahit ang pagkakaroon mo ng salamin o hindi, walang epekto yan sa bisa ng perma mo. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Nanginginig ang kanyang tuhod. Salamat, attorney. Salamat sa inyo. Pag-uwi niya sa kotse, wala siyang ibang nasambit kundi ang pangalan ng anak. Jasper, anak. Pero ngayon, hindi niya alam kung may karapatan pa ba siyang itawag yon sa kanya. Isang lagpas sa papel ang hinugot niya mula sa Glove apartment. Ang luma niyang notebook, kulay brown, may mga kupas sa pahina. Dito niya isinulat noon ang reseta, grocery list at mga quote na gusto niyang tandaan. Sa isang pahina, isinulat niya, ang anak ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa puso. Pero paano kung ang pusong minahal mo ng buo ay siya ring sisira sa'yo? Sa loob ng lumang kotse habang pinapahid ni Leticia ang pawis sa kanyang noo, gamit ang puting panyo, napapikit siya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng alaala. Para siyang hinihila pabalik sa mga panahon na mas simple, mas tahimik, pero puno ng pagmamahal. Taong 1997, isa siyang bagong nurse noon sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Isang matapang pero tahimik na babae na walang ibang sandigan kundi ang sariling lakas. Isang gabi, habang duty siya sa emergency room, dumating ang isang batang lalaki. Basang-basa sa ulan, may galos sa pisngi at nanginginig habang yakap ang lumang laruan. "Naaksidente po yata, ma'am," sabi ng tanod na nagdala sa bata. Iniwan sa waiting shed, walang kasama. Nilapitan niya ang bata. Tumitig ito sa kanya na parang gustong umiyak pero pinipigilan. May sugat sa tuhod, may hiwa sa kilay. Hinaplos ni Leticia ang buhok ng bata. "Anong pangalan mo, iho?" Hindi ito sumagot. Sa halip, kumapit lang ito sa kanyang uniforme. Walang salita, pero ramdam ni Leticia ang takot sa yakap nito. Kinabukasan, nalaman niya mula sa social worker na iniwan daw ito ng foster family na may kasong child abuse. Walang kamag-anak na gustong sumalo. Nakaschedule na ang transfer nito sa shelter sa Pampanga. Pero hindi mapakali si Leticia. Pag-uwi niya noong gabing yon, tila may tinig na paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isipan. "Huwag mong hayaang mawala ang batang yun. Hindi siya basura." Pagbalik niya sa ospital kinabukasan, agad siyang tumungo sa pediatric ward. Naroon pa rin ang bata, nag-iisa at nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik na naglalagari ng lapis gamit ang kuko. "Gusto mo bang sumama sa akin?" Tanong ni Leticia na buo ang loob. Wala pa siyang sariling anak at noon pa man ay pangarap niya ng mag-ampon. Pero ibang klase ang tawag ng puso niya sa batang ito. Hindi siya makatulog, makakain o makapagtrabaho ng maayos mula nang makita ito. Muling tumitig ang bata sa kanya. Dahan-dahang tumango. At sa kauna-unahang pagkakataon, may narinig siyang mahinang bulong mula sa bibig nito. "Ayoko na pong mapunta sa ibang bahay." Tinawag niya itong Jasper, isang pangalang naalala niya mula sa lumang libro ng mga mahahalagang bato. Hindi mahalaga kung anong apelido ang dala nito. Sa puso ni Leticia, siya na ang ina ng batang ito.
Mabilis ang naging proseso dahil sa koneksyon niya bilang nurse at reputasyon bilang ulirang mamamayan. Napagbigyan ang kanyang request. Sa loob ng 2 buwan, opisyal na siyang foster mother ni Jasper. Agad niyang ibinalita ang magandang balita kay Arturo. Asawa niyang doktor na noon ay nagsimula pa lamang sa medical residency sa parehong ospital. Handa ka ba sa bagong kasapi sa pamilya natin? Biro pa ni Leticia habang ipinapakita ang litrato ni Jasper. Ngumiti si Arturo at humalik sa kanyang noo. Kung minahal mo, mahal ko rin. At mula noon silang dalawang naging gabay ni Jasper. Isang inang walang pagod at isang amang tahimik ngunit palaging naroroon. Sa tuwing umiiyak si Jasper sa gabi, si Arturo ang bumabangon para pakalmahin ito. Kapag may sakit, siya ang nagmamasid sa bawat sintomas para sariling anak ang turing. Nagtrabaho si Leticia ng doble oras para mapag-aral si Jasper sa magandang paaralan. Pinilit niyang makasabay sa mga magulang ng ibang bata, kahit alam niyang siya lang ang nag-iisang single mom sa PTA. Hindi niya pinaramdam kay Jasper na kulang siya. Ang lahat ng meron siya, binigay niya. Isinakripisyo niya ang sariling pangarap. Imbes na mag-apply bilang head nurse abroad, pinili niyang manatili para sa anak. Sabi niya sa sarili, ayoko maranasan ng batang tong mawalay sa isang ina ulit. At noon ramdam niyang minahal din siya ni Jasper. Mama, ikaw ang superhero ko. Sabi nito minsan noong bata pa. Kaya ngayon habang iniisip niya kung paano ang parehong batang minahal nila ni Arturo ng buo, ay siya ngayon nagtagboy sa kanya palabas ng sariling bahay. Tila hindi niya matanggap. Tunay pa ba siyang ina kung ang anak ay kayang baliwalain ang lahat ng alaala ng pagmamahal? Tumulo ang luha ni Leticia habang nakatitig sa kisame ng kotse. Hindi niya mapigilan ang pagbalik tanaw sa panahong hindi pa siya itinuturing na estranghero ng sariling anak. Hindi siya nagsisisi sa pag-ampon kay Jasper. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ng puso niyang nananatiling tapat. Pero hindi rin niya maikakailang nasasaktan siya ng sobra. Binuksan niya ang glove compartment at kinuha ang lumang Polaroid. Isang larawan ng batang si Jasper. Yakap siya habang naka-party hat sa ikalimang karawan nito. Sa likod ng larawan may sulat kamay. Sa mama ko hindi ako iniwan kahit kailan. Sa tabi ng litrato may isa pang larawan, si Arturo. Karga si Jasper habang natutulog ito sa dibdib niya. Parang isang batang walang ibang ligtas na tahanan kundi ang kanilang mga braso. Ngayon, tila ba ang mga salita ay sinulat ng isang batang matagal nang nawala. Anak, tingnan mo oh. May recital na ulit ang music class mo. Maghanda ka na ha. Isusuot mo yung polo mo na may borda, 'di ba? Nakaupo si Jasper sa harap ng lumang upright piano sa kanilang maliit, ngunit maayos na sala. Pumipindot ito ng ilang nota habang si Leticia ay nakangiting nakikinig mula sa kusina. Sa dingding, naroon ang mga medalya ni Jasper at ilang certificate ng Most Respectful, Best in Reading at Best in Filipino. Hindi marangya ang kanilang bahay. Pero sa bawat sulok nito, naroon ang bakas ng sakripisyo at pagmamahal. Ang mga laruan ay inukay. Ang piano ay donasyon ng dating pasyente. At ang upuan ay may tahi sa gilid. Ginawa ni Leticia noong nasnag ito ng pako. Wala siyang ibang hangarin kundi ang mapalaki si Jasper na may dignidad, edukasyon at puso. Mula noong inampon niya ito ay naging misyon niya na gawing normal ang lahat para kay Jasper. May tutor tuwing Sabado, sinasama sa playdates, at kung minsan pa nga'y ginagastosan ang mga larong gusto ng mga anak ng mga doktor kahit hindi niya kaya. Kahit wala na siyang asawa, sinikap niyang punuan ang kulang. Noong buhay pa si Arturo, isang mabait at tahimik na doktor sa ospital ang naging nobyo niyang sandigan. Nagpakasal sila kahit alam niyang hindi sila magkakaanak dahil may sakit si Arturo. Si Arturo ang tumulong sa kanya noong maliit pa si Jasper. Tuwing may lagnat ang bata, si Arturo ang nagbabantay. Sa mga field trip, siya ang nagpapalibre ng pamasahe.
Sa lahat ng masasayang alaala ng pagkabata ni Jasper, naroon ang presensya ng isang lalaking tumanggap sa batang hindi niya anak. Ngunit bago pa man tumungtong sa high school si Jasper, pumanaw si Arturo dahil sa atake sa puso. Hindi nakarating si Jasper sa burol. "Ma, may exam ako," ang sabi nito noon. Tiniis ni Leticia ang lamig sa lamay, habang mag-isa siyang nagbabantay sa kabaong ng lalaking minsang naging liwanag ng kaniyang pagod. Pero hindi siya bumigay. Sa halip ay ginamit niya ang lungkot para mas pagtibayin ang kanyang layunin bilang ina. Para ito sa kinabukasan ni Jasper. Lagi niyang inuusal. At na makapasok sa isang kilalang universidad sa kolehiyo sa Maynila si Jasper, halos lumundag siya sa tuwa. Bumili siya ng laptop gamit ang ipon. Nagbayad ng dorm at nagluto ng adobo sa unang paglipat ng anak. Ngunit sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumayo si Jasper. "Ma, busy lang po." Lagi nitong mensahe. Hindi na tumatawag tuwing gabi. Hindi na rin umuuwi kapag bakasyon. Kahit birthday niya, walang pagbate. Ang dating batang nakayakap sa kanya bago matulog, ngayon naging estranghero na sa sariling ina. Isang gabi habang tinatadtad ni Leticia ang sibuyas sa kusina, dumating si Jasper. Nakapormal ang bihis nito. Parang galing sa meeting. May dala itong envelope. "Ma," ani Jasper, "may mga papeles lang dito para lang to sa utilities, para maayos lang sa pangalan kong record ng bahay. Legal lang, kailangan lang ng perma mo, para rin sa seguridad natin." Napatingin si Leticia sa mga dokumentong inilapag sa mesa. Makapal, makinis. May ilang bahagi na may underlined text. Wala siyang salamin noon at basang-basa pa ang kamay niya dahil naghugas ito. "Baka pwede mamaya na lang, anak?" Tanong niya habang pinipiga ang kamay sa bimpo. "Ma, saglit lang to. Ako na magtuturn ng page. Ikaw na lang ang pipirma. Kailangan lang ng lagda mo para maayos ng mga billing at property declaration." Hindi na nagtanong pa si Leticia. Ang anak na ito ang itinuring niyang lahat. Siya ang pinaghirapan niya. Siya ang pinili niyang buhusan ng buhay. Pumirma siya. Ngayon, habang mag-isa siya sa loob ng lumang kotse, ang dating sasakyan ni Arturo, hindi niya maiwasang balikan ang eksenang yon. Bakit hindi ko binasa? Bakit hindi ko pinilit kunin ang salamin? Bakit ako naniwala na hindi ko kailangang magtanong? Dahil ba anak ko siya? Ang kirot ay hindi lang mula sa pagkabigo, kundi sa pag-aalipusta ng isang pusong buong-buo niyang inalay. Kinuha niya muli sa dashboard ang isang lumang Polaroid. Nakangiti si Jasper sa litrato. Bitbit ang medalya habang si Leticia yakap siya mula sa likod. Sa likod ng larawan may nakasulat, "Kay Mama, salamat sa lahat." Isang pangako na tila binawi ng panahon. Malamig ang gabi sa gilid ng kalsada, malapit sa subdivision na dati niyang tahanan. Sa loob ng lumang kotse, bahagyang sumasayad ang mga tuhod ni Leticia sa manibela, habang nakarecline ang sandalan. Sa tabi niya nakalagay sa plastik ang manok na binili niya sana para sa hapunan nila ni Jasper. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito naluluto. Nakabalot pa rin sa supot, parang paalala ng hapunang hindi na matutuloy. Ang orasan sa dashboard ay 10:48 p.m. Tahimik ang paligid maliban sa humuhuning kuliglig at humahagibis na sasakyan paminsan-minsan. Sa loob ng kotse mabigat ang hangin. Mabigat rin ang dibdib. Hindi siya umiiyak, pero ramdam niya ang sakit sa kaibuturan ng kaluluwa. Mas masakit pa ito sa kahit anong sugat na natamo niya sa trabaho bilang nurse. Ang saksing ito ay hindi gamit ng karayom, kundi ng pagtatakwil. Tumingala siya sa kisame ng kotse. Dati, dito sila umaalis ni Jasper tuwing field trip. Dito siya natutulog habang hinihintay matapos ang klase ng anak. Dito rin nila pinakikinggan ang paborito nilang kanta, Anak ni Freddie Aguilar. Ngayon, ang parehong kotse ay nagsisilbing pansamantalang tahanan sa isang inang tinanggalan ng karapatan. Sa bulsa ng kanyang cardigan, iniluwa ng kanyang kamay ang isang luma at gusgusing handkerchief. Ito ay may bordang LM.
Leticia Manlapig. Isang paalala ng pagkakataong ngayon ay tila unti-unting binubura ng anak na inaruga niya. Iniligay niya ang manok sa tabi ng gear stick. Tinakpan ito ng lumang bimpo. Kahit wala pa siyang gana, gusto niyang huwag itong masayang. Bukas kapag kaya niya ng tumayo, maghahanap siya ng palengke o karinderiya na maaaring magpaluto. Pero ngayong gabi, wala munang galaw. Kailangan niyang aminin sa sarili. Wala na siyang bahay. Hindi siya nakatulog kaagad. Ang bawat saglit ay tila bumubulong ng tanong. Paano nangyari to? Paano naging ganito ang isang anak na inaalagaan ng buong puso? Naaalala niya ang unang gabi na pinatulog niya si Jasper sa kwartong iyon sa dating bahay. Nasa sahig pa lang ang kutsyon, walang kortina, walang aircon. Pero masaya silang dalawa. Tinabihan niya ang bata at habang inahaplos ang noon nito ay ibinulong niya. Hindi mo kailangang matakot. Andito na si Mama. At ngayon, siya nang natutulog sa malamig sa loob ng kotse habang si Jasper ay nasa loob ng bahay. Bahay na siya mismo ang nagpundar, pero hindi niya na maaaring tawaging atin. Maya-maya ay narinig niya na ang isang katok sa bintana. Tok-tok! Nagulat siya. Tumindig ang balahibo sa batok. Nanginginig niyang binaba ang salamin ng bintana at lumitaw ang mukha ng isang tanod. Nanay, okay lang po kayo? Bawal matulog dito sa gilid ng kalye, delikado. Magalang na wika ng tanod. Hindi agad nakasagot si Leticia. Pasensya na iho, wala lang talaga akong matulugan ngayon. Dati kasi dito ang bahay ko pero wala na. Tumingin ang tanod sa likod ng kotse. Sa manok na balot, sa mga plastik na gamit, sa payapang mukha ni Leticia na tila kay tagal ng pagod. May shelter po sa tapat ng simbahan sa kanto. Doon po pwede kayo pansamantala. May libreng lugaw din po doon tuwing umaga. Alok nito. Tumango si Leticia pero hindi gumalaw. Oh, sige. Mamaya na lang siguro. Gusto ko lang munang dito. Dito na muna. Okay po, mag-iikot lang po kami. Ingat po kayo, Nay. Paalam ng tanod. Nang mawala ito sa paningin niya ay muling pumikit si Leticia. Sa kanyang pananahimik may biglang dumalaw sa kanyang alaala. Isang linya mula sa lumang diary na isinulat niya noon. Ang puso ng ina ay tahanan, hindi ang bahay. Ngunit ngayong gabi ang tahanan niyang yon ay tinapakan, tinalikuran at pinagsarhan ng pinto. Hindi siya galit kay Jasper. Hindi pa. Mas nangingibabaw ang lungkot, mas nangingibabaw ang tanong kung saan siya nagkulang. Habang unti-unti siyang nilulunod ng antok, pinilit niyang isara ang bintana ng kotse. Inikot niyang manibela pa kanan para hindi masyadong lantad sa kalsadang mukha niya. Pinatong niya ang ulo sa sandalan at sa wakas, pumikit siya. Ang huli niyang tanong bago tuluyang nakatulog, kung ang isang anak ay tinuring mong lahat, bakit ganong kadaling tanggalin ang espasyo mo sa puso niya? Hindi niya alam kung anong bukas ang sasalubong sa kanya. Pero ngayong gabi, sa loob ng kotse, sa labas ng mundong minsang kanya, natutulog siya hindi bilang ina na may tahanan, kundi bilang isang pusong sugatan. Ngunit nananatiling buhay. 9:00 pa lang ng umaga pero matindi na ang init sa EDSA. Nakasalubong ni Leticia ang humahagibis sa mga bus, jeep at grab habang tinatahak ang maalikabok na sidewalk papunta sa Ayala Avenue. Suot niya ang parehong cardigan na ginamit niya kagabi. Medyo lukot na ang palda at ang sapatos ay may putik pa mula sa bangketa kung saan siya huminto kaninang madaling araw upang maghilamos sa gripo ng gasoline station. Bitbit niya ang isang brown envelope na puno ng lumang papeles. Sa ilalim nito may itinatagong lihim na kahit si Jasper ay hindi kailanman nakaalam. Pagdating niya sa isang matandang gusali sa Makati, pumasok siya sa loob ng bangko na hindi na masyadong pinapasok ng maraming tao. Sa gilid nito, isang malaking bronze sign ang nakasulat, Primera Central Bank, isa sa mga independent private banks kung saan siya dinala noon ng abogado ni Arturo. Tahimik ang paligid.
Ang receptionist ay batang babae na mukhang bakong graduate. Nang makita si Leticia, ngumiti ito. Good morning po, ano pong may tutulong ko? May appointment ako kay Ma'am Soraya. Tingin ko nasa record pa ang pangalan ko. Mahinahong sagot ni Leticia habang iniaabot ang kanyang ID. Hindi sa apelido ang ginagamit niya ngayon, kundi sa Leticia Marquez, ang kanyang apelido noong dalaga pa siya. Napakunot noong receptionist, pero matapos i-check ang screen ay agad itong umiti. Nasa vault room po siya, hintayin lang po natin saglit. Habang naghihintay na upo si Leticia sa sulok. Dito rin siya unang dinala ni Attorney Gutierrez, halos 10 taon na ang nakakaraan. Kasagsagan noon ng kontrobersyal na kaso laban sa ospital kung saan si Arturo ay dating attending physician. Isang pasyente ang namatay at sa halip na idiin si Arturo, ipinaglaban ni Leticia na ang pagkukulang ay nasa system at hindi sa kanyang kasintahan. Matapos ang halos 2 taong legal na laban, nanalo sila sa korte. Bilang settlement, binayaran ng ospital ng mahigit 300 million sa Leticia. Hindi lamang bilang partner ni Arturo, kundi bilang whistleblower at co-complainant. Hindi niya ito ginamit. Hindi siya bumili ng bagong bahay, ng kotse o ng alahas. Ang tanging ginawa niya, binuksan ang trust account sa ilalim ng pangalang Leticia Marquez para hindi ito konektado kay Jasper o sa mga taong maaaring manamantala. Ma'am Leticia? Boses ni Ma'am Soraya mula sa likod. Tumayo si Leticia at ngumiti. Si Ma'am Soraya ang matandang account officer na nakasaksi sa kanya noon sa unang pagdedeposito. Ay tila hindi tumanda. Suot pa rin nito ang pearl earrings at high bond na signature look nito. Ang tagal mong nawala, kamusta ka na? Tanong nito habang yakap siya ng mahigpit. Mabuti naman, pero mukhang kailangan ko ng alalahanin ng matagal ko nang hindi binuksan. Tugon pa ni Leticia. Inihatid siya nito sa isang pribadong silid na may electronic lock. Sa loob ay isang maliit na mesa, ilang leather chair at isang safety deposit vault. Mabuting pinanatili mong confidential ang account mo. Wala kahit sino nagtangkang galawin ito. Ang huling movement, interest lang. Tumubo na ng halos 50 million, ma'am. Ani Soraya habang iniaabot ang record. Hindi napigilan ni Leticia ang pabuntong hininga. Kung tutuusin, kayang-kaya sana niyang mamuhay ng marangya. Pero hindi iyon ang gusto niya. Hindi para sa kanyang magpa-flash ng kayamanan. Ang gusto lang niya, tahimik na buhay, masayang pamilya, at anak na marunong lumingon. Pero ngayon, alam niyang kailangan niya ng harapin ang yaman niyang matagal nang itinago. Hindi para ipagmayabang, kundi para gamitin ng may saysay. Ma'am Soraya, gusto ko sanang kumuha ng bahagyang bahagi ng pondo. May gusto sana akong simulan. Sure po, ilang porsyento po? 50 milyon muna. Nagulat si Soraya, ngunit hindi nagtanong. At kung okay lang, dagdag pa ni Leticia. Gusto ko rin sana ng referral sa isang maaasahang developer sa Laguna. May balak sana ako. Tumango si Soraya. Humanga sa tikas ng babaeng kaharap niya. Tahimik pero matalino. Mapagkumbaba pero matatag. Nang makalabas si Leticia sa bangko, sumilay ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay hawak niyang muli ang kapalaran niya. Habang naglalakad siya pabalik sa kalsada, may nadaanan siyang karinderya. Umupo siya at umorder ng tapsilog. Sa kanyang harapan nakita niya ang isang batang babae. Nakausap ang ina nito habang sabay silang kumakain. Napatingin siya sa manok na dala niya pa rin, laman pa rin ng plastic. Hindi pa rin nailuluto. Napangiti siya. Magluluto na ako pero hindi para sa kanila. Para sa akin na. Bulong niya sa sarili. Hindi siya naghahanap ng ganti. Pero simula ngayon, hindi na siya magiging ina na laging nasa gilid. Gagamitin niya ang lahat ng kayamanan, hindi para muling suyuin ang anak, kundi para igalang muli ang sarili.
Sa silid na amoy lumang pentura ng basang kumot, naupo si Leticia sa gilid ng kama ng isang mumurahing hotel sa Pasay. Hindi ito ang tipo ng lugar na gusto niyang puntahan. Ngunit ngayong wala na siyang matirhan, ito ang tanging makakaya ng kanyang sitwasyon. Nakapwesto ang kanyang mga gamit sa isang kahon sa tabi ng kama. Ilang perasong damit, mga lumang larawan, ilang plastic na may laman ng kalahating manok, at ang kanyang lumang notebook na may balat ng manipis na leather. Kupas na ang kulay. Sa gitna ng lahat, iyon ang ayaw niyang mawala. Dahil sa loob nito, nakatala ang bawat mahalagang pangalan, numero at alaala. Inilabas niya ito mula sa bag at dahan-dahang binuklat. Hinanap ang pangalan na matagal niya nang hindi tinatawagan. Attorney Ramon Gutierrez. Minsan naging malapit na kaibigan ni Arturo si Attorney Ramon. Isa itong respetadong abogado na tumulong sa kanila noong panahon ng kaso sa ospital. Matagal na rin silang walang ugnayan. Pero ngayong wala na si Arturo at wala na ring tahanan, alam ni Leticia na panahon na parang muling lumapit sa taong minsang naging sandigan ng yumaong kasintahan. Kinuha niya ang lumang cellphone, may bitak sa gilid at inalagay ang SIM card na matagal niya nang hindi ginagamit. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, sumagot ang kabilang linya. Hello? Boses ng lalaki. Medyo paos at may edad na. Ramon? Mahinang tanong ni Leticia. Si Leticia ito. Si Leticia Manlapig, kaibigan ni Arturo. Tahimik sa kabilang linya. Tila nag-iisip. Nagbalik ng alaala. Leticia? Diyos ko, ikaw nga. Kamusta ka na? Hindi agad sumagot si Leticia. Pinigil niya ang pagbagsak ng luha. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa wakas. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Makalipas ang isang oras, nagkita sila sa isang kapihan sa harap ng motel. Si Attorney Ramon ay may ilang puting buhok na ngayon, pero matatag pa rin ang tindig. Suot ang polo na may borda ng isang maliit na law firm sa bulsa at may dalang folder ng mga dokumento. Nang makita si Leticia, agad siyang tumayo at niyakap ito ng mahigpit. Anong nangyari, iha? Tanong niya habang magkasalubong ang kilay. Nagkwento si Leticia. Walang drama, walang labis, walang kulang. Ikinwento niya kung paano siya pinalayas. Kung paanong ang anak na ilalagaan niya mula pagkabata ay itinaboy siya mula sa sariling bahay. Ikinuwento niya kung paano siyang pumirma nang hindi niya nabasa at kung paanong si Jasper ay tila naging ibang tao mula nang makilala si Clarice. Tahimik lamang si Attorney Ramon habang nakikinig. Hindi siya sumingit. Tanging ang pagkunot ng noo at pagkagat sa labi ang nagsabing may nadarama siyang galit. Nang matapos si Leticia sa pagsasalaysay, dahan-dahan nagsalita si Attorney Ramon. Alam mo, Leticia, sa dami ng kasong hinawakan ko sa buong buhay ko, wala nang mas masakit pa sa kasong ang nililitis ay hindi sa korte, kundi sa sarili mong puso. Tumango si Leticia. Pinipilit na wag umiyak. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Ang anak mong minahal mo ng buo, kinalimutan ka ng buo. Tahimik ang paligid, walang musika sa cafe, tanging tunog ng tasa at kutsarang nagtatalbugan sa pinggan. Pero hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang laban mo. Dagdag pa ni Ramon. Marami kang karapatang hindi nila pwedeng bastang kunin. Hindi lahat ay natatapos sa isang perma. At higit sa lahat, hindi mo dapat ituring ang sarili mong talunan. Umuwi si Leticia sa kanyang pansamantalang silid ng mas magaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng pagkabigla, may kausap siya. May kakampi. Pagdating sa kwarto, inilabas niya ang lumang envelope na naglalaman ng birth certificate ni Jasper, mga bayarin sa bahay noon, at ilang lumang larawan na isa-isang pinunasan ng mga alikabok. Pinagmasdan niya ang larawan nila ni Jasper. Noong unang honor ito sa grade 1, iyakap niya ito habang nakasuot ng medalya. Ngunit ngayon wala ng medalya ang kayang makabawi sa lamat ng relasyon nila. At sa gitna ng katahimikan ng kwarto ngayon, isinulat niya sa notebook.
Ngayong wala na akong tahanan, pamilya at kapangyarihan, ang tanging naiwan na lang sa akin ay paninindigan. At sa paninindigan kong ito, muling magsisimula. Maagang dumating si Leticia sa harap ng dating bahay. Naka-jacket siya at naka-cap, ngunit hindi para magtago, kundi para maprotektahan ang sarili sa init ng araw at sa malamig na mga tingin ng mga taong dati kapitbahay, ngayon ay estranghero. Bitbit lang niya ang isang maliit na brown envelope at isang dalang mahigpit na hindi mababali. Paninindigan. Tahimik ang buong kalsada, maliban sa huni ng ibon at mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang bahay sa kanyang harapan ay pamilyar ngunit banyaga. May bagong pintura, may tanim ng halaman sa porch, may kortinang tila hindi siyang pumili. Pero kahit anong bago ang idagdag, hindi mabubura ang katotohanang siya ay nagtayo nito. Siya ang tumaya, siya ang sumugal, at siya ring itinaboy. Maya-maya bumukas ang pinto. Lumabas si Jasper. Nakasuot ito ng polo at may hawak na cellphone. Sandali siyang natigilan. Pagkakita kay Leticia ay parang may bumara sa lalamunan niya. Pero agad niyang inayos ang ekspresyon at itinago ang gulat sa malamig na tinig. Ma? Hindi agad sumagot si Leticia. Tahimik lang niyang tinitigan ang anak. Hindi galit, hindi rin luha. Isang uri ng tingin na hindi na humihingi ng paliwanag. Tingin ng isang inang buo na ang loob. Pwede ba tayo mag-usap, Jasper? Tanong niya. Tahimik si Jasper. Napatingin siya sa paligid. Parang tinitimbang kung tatanggapin ba o hindi. Pero sa huli, tumango siya at lumapit sa porch. Hindi pumasok si Leticia. Sa porch lang siya tumayo. Katulad ng mga dating gabi kung saan hinihintay niya makauwi si Jasper mula sa school o lakad. Pero ngayon, hindi paghihintay ang dahilan. Ito'y pagtatapos ng isang pahina. Ano pong kailangan niyo, Ma? Tanong ni Jasper, may tensyon sa boses. Wala akong kailangan. Sagot ni Leticia. Gusto lang kitang kausapin. Hindi bilang ina na inaasahan mong sumunod sa kagustuhan mo, kundi bilang taong may pangalan, may dignidad, at higit sa lahat may alaala. Tumingin si Jasper sa lupa. Wala siyang maisagot. Tahimik si Leticia ng ilang segundo tsaka dahan-dahan nagsalita. Hindi kita idedemanda. Napalingon si Jasper tila nagulat. Talaga? Tumango si Leticia. Hindi ko kailangan ng gulo. Hindi ko kailangang ibalik ang bahay. Ang totoo niyan, wala na akong pakialam sa mga papeles. Hindi mo kailangang matakot sa legal na laban. Huminga ng malalim si Jasper, pero ang susunod na sinabi ni Leticia ay mas matalim pa sa kahit anong kaso. Ang kailangan ko lang ay maipaalala sa'yo. Tumingin siyang diretso sa anak. Maipaalala ko kung paano mo ako tinawag na mama. Nung wala ka pang kahit anong maipagmamalaki. Yung mga gabing umiiyak ka dahil inaway ka ng kaklase mo. At ako ang unang yumakap sa'yo. Yung unang medalya mo sa kinder, kung saan sabi kang sumigaw ng mama, tingnan mo. Yung araw na natanggalan ka ng ngipin sa harap at tinakpan ko ng tissue habang umiiyak ka. Yung gabing nilalagnat ka at ako ang hindi natulog. Jasper anak, hindi ako perpekto. Pero kung may isang bagay ako naging totoo, iyon na yung pagiging ina. Ang pagiging ina ko sa'yo. Napayo ko si Jasper. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Parang may buhol sa kanyang lalamunan. Hindi kita tinuturing na kaaway. Dagdag na Leticia. Pero ngayon, tinuturing na lang kitang taong kailangang itakwil para muli ko makilala ang sarili ko. Inabot niya ang envelope mula sa kanyang bag at ibinigay kay Jasper. Yan ang birth certificate mo. Yung original. Wala dyan ang apelido ko kasi hindi ko pinilit na ipasa ang pangalan ko sa'yo. Gusto kong maranasan mo kung paano tumindig gamit ang sarili mong paa. At kung kaya mong mabuhay nang wala ko,
Marunong din ako mabuhay nang wala ka. Wala pa ring salita si Jasper. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa yabang kundi sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang nararamdaman. Ma, mahinang sambit niya. Patawarin mo. Itinaas ni Leticia ang kamay. Hindi to para sa sorry. Hindi rin ito para sa drama. Andito lang ako para ibalik sa iyo ang lahat ng kalayaan na kinuha mo sa akin. Ngayon, ikaw na lang ang may hawak sa direksyon ng buhay mo. At ako, babalik rin ako sa sariling mundo ko. Hindi mo man kasama, pero buo. Tumalikod siya. Walang luha, walang sigawan, walang eksena. Isang tahimik na pagtatapos ng kabanata ng pagiging ina na minsang sinayang. Sa bawat hakbang ni Leticia palayo sa bahay, mas gumagaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil nakaganti siya, kundi dahil nakalaya siya. At si Jasper, naiwan sa porch, hawak ang envelope, tahimik. Wala ang dating tikas, wala ang dating tapang. Ang natira lamang, isang anak na tinanggalan ng karapatang bumalik sa mundong siya mismo ang sumira. Mula sa isang bangko sa harap ng husgado sa Maynila, tahimik na pinagmasa ni Leticia ang langit. Asul ito, walang ulap. Tila ba mas maliwanag kesa sa nakaraang 3 buwan. Wala siyang suot na make-up pero banayad ang kanyang ngiti. Sa bag niyang kulay kape, naroon ang isang papel na pinaghirapan, pinagpuyatan at pinagtibay ng katahimikan. Ang desisyong pabor sa kanya. Pinunawalang bisa ng korte ang deed of donation. Hindi niya na kailangan pang pawiin ang bahay. Hindi niya na kailangan pang iangkas ang sarili sa gulo. Ang punto ay malinaw. Naibalik sa kanyang karapatang matagal na inagaw. 3 buwan mula nang huli niyang harapin si Jasper. Pagkatapos ng mapait na pag-uusap sa porch, hindi niya na muling nakita ang anak. Ilang araw matapos iyon, pinuntahan niya si Atty. Ramon. Inihanda niya mga dokumento. Sinimulang likumin ang lahat ng ebidensya. Kopya ng titulo, testamento ni Arturo, mga resibo ng bayad sa bahay ni Leticia ang nagbigay at higit sa lahat, ang testimonya ng mga kapitbahay na sumakse sa lahat ng pag-aalaga at pagsasakripisyo. Hindi siya nag-post sa social media. Hindi siya naghanap ng camera o media attention. Wala siyang gustong ipahiya. At tanging ang hustisya, minsan niyang sinuko alang-alang sa katahimikan. Pero ngayong siya naman ang itinaboy, hindi na siya tatahimik. Nabalitaan na lamang niya mula kay Aling Puring ang matandang kapitbahay na umalis si Clarice pauwi ng Cebu. Naghiwalay na raw sila ni Jasper. Nagsimula na rin daw ng bagong trabaho sa isang maliit na bayan sa Visayas ang kanyang anak. Hindi niya alam kung totoo ito at ayaw na rin niyang maging ososera pa. Ang bahay na minsang pinuno ng mga medalya, larawan at tawa, ngayon bakante. Binenta ng subdivision ng ilang gamit. Binawi ang ilang appliances at pinatigil ang tubig at kuryente. Ang bahay ay naging isang tahimik na kabaong ng mga alaala. At siya, wala ni anino ng galak sa kanyang mata. Hindi siya nagsaya. Hindi siya nagpista. Tumayo lang siya sa harap ng korte. Lumagda at tahimik na tumango sa desisyong ibinalik sa kanya ang ari-ariang ipinandar niya ng pawis, dugo at luha. Leticia, ani Atty. Ramon habang inaabot ang desisyon. Panalo ka. Hindi to tagumpay, sagot niya. Ito ay pagkakabawi lang sa sarili. Sa totoo lang, hindi niya alam kung gusto pa niyang balikan ang bahay. Marami na siyang nasimulan sa Laguna. Mas payapa, mas simple, at higit sa lahat malaya sa ingay ng pag-asam. Pero isang araw, bumalik siya para tingnan ito. Pumasok siya sa loob ng bakanting bahay. Tila sumalubong sa kanyang alikabok, lamig at katahimikan. Tinanggal niya ang sapatos at naglakad sa lumang sahig. Sa sala, tinitigan niya ang lugar kung saan dati nakalagay ang piano. Sa kusina, naaamoy pa rin niya ang kalderetang niluto niya noon para sa birthday ni Jasper. Sa kwarto ni Jasper, may naiwan pang lumang notebook. Sa huling pahina nito ay may doodle.
Isang guhit ng mag-ina na magkahawak kamay. Natahimik si Leticia. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Kinuha niya lang ito at isinara, tsaka isinilid sa kanyang bag. Lumabas siya ng bahay. Isinara ang pinto at hindi na lumingon pa. Habang naglalakad pabalik sa kotse, napatigil siya tumingala sa langit. Tahimik ang paligid. Tahimik ang puso niya. Arturo, bulong niya. Salamat sa gabay. Nakabangon na ako. Hindi niya alam kung ano ang magiging kinabukasan. Hindi niya rin alam kung kailan at kung paano muling babalik ang anak. Pero ngayon, sa tahimik na tagumpay na ito, sapat nang malaman niyang may mga laban na hindi kailangang isigaw. Dahil ang katahimikan ang pinakamatinding pahayag ng paninindigan. Sa gitna ng luntiang taniman at malamig na hangin ng isang maliit na barangay sa Laguna, itinayo ni Leticia ang isang lugar na hindi lamang tahanan, kundi kandungan ng mga pusong minsang itinapon ng sarili nilang mga anak. Arturo's Home. Iyon ang pangalan ng compound. Iyon ang alaala ng lalaking hindi naging asawa sa papel, ngunit naging tapat na kasama sa puso. Hindi ito malaki, hindi rin moderno, 3 bahay na may tigi-isang kwarto, maliit na garden sa harap, at isang bukas na komunidad na kitchen sa gitna. Walang gate pero may halaman sa paligid. Sapat na para sabihin sa mga bisita, tahimik dito, magpakumbaba ka bago ka pumasok. Hindi malayo sa iniisip ng marami, ang mga nakatira dito ay hindi mga ulila, kundi mga inang iniwan. Si Aling Nora, 70 taong gulang, dating nagtitinda ng banana Q sa tapat ng eskwelahan. Iniwan ang 3 anak matapos siyang ma-stroke. Si Tita Feli, dating guro sa pampublikong paaralan na tinanggalan ng bahay ng mismong anak niyang abogado. At si Nana Minda, tahimik at mahilig manggansilyo, na pinilit ilagay sa home for the aged ng mga anak sa abroad. Ngayon magkakasama sila. Walang rangya, pero may init. Walang luho, pero may respeto. Si Leticia ang naging ilaw ng lugar. Hindi siya nagpapakilala bilang tagapagtatag. Para sa mga naninirahan, siya lang si Leti, ang bagong kapitbahay na tagaluto ng tinola tuwing Miyerkules at tagapuno ng kape tuwing umaga. Ang mga bahay ay binili gamit ang bahagi ng 300 million na settlement na matagal niyang itinago. Imbes na gamitin sa personal na karangyaan, isinugal niya ito sa isang mas malawak na pangarap, ang bigyan ng tahanan ng mga inang itinapon ng mundo. Tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain sa isang mahabang kahoy at sa mesa sa ilalim ng ilaw ng bumbilyang may kapirasong kalmot ng alikabok. Walang TV, pero may radyo. Walang Netflix, pero may kwentuhan. Alam mo, Leti, ani Tita Feli minsan, habang naglalako ng tinapa sa mesa. Ang sarap palang pakinggan ng katahimikan, ano? Dati kasi puro sermon ng anak kong naririnig ko. Tumawa si Aling Nora. Ako nga kahit isang nanay, kamusta ka? Wala. Pero okay lang. Hindi mo naman kailangang hintayin yon para masabing buo ka pa rin. Ngumiti si Leticia. Hindi niya na kailangang magsalita. Ang kanyang ngiti ay sagot na sa lahat ng pait na pinatahimik niya sa mga lumipas na taon. Sa bawat araw na lumilipas sa Arturo's Home, mas lalo niyang naiintindihan ang halaga ng pagpapatawad. Hindi para sa mga nananakit, kundi para sa sarili. Hindi niya ikinuwento ang buong kwento kay Jasper. Hindi rin niya pinakaalaman ang mga babae sa kung paano nilang hinarap ang sakit nila. Pero sa katahimikan ng gabi, alam nilang pare-pareho silang may pinanghahawakang alaala. Isang gabi, habang nagliligpit ng pinggan, nilapitan siya ni Nana Minda. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Phoebe Bandola Piad,
Maria Fe Beloquiao at Rowena De Leon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Letty, salamat sa lugar na to. Hindi ko alam kung paano mo kami natagpuan. Pero salamat ha. Parang may bagong lakas ang mga buto ko. Napahawak si Leticia sa likod ni Minda. Hindi ko kayo natagpuan. Siguro pare-pareho lang tayong hinatid ng Diyos sa lugar kung saan hindi na natin kailangang ipaliwanag kung bakit tayo iniwan. Isang umaga habang nagwawalis ang dahon sa hardin, napatingin si Leticia sa langit. Maliwanag ang araw. Tahimik ang paligid. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang tabo at basahan. Mga simpleng bagay pero sa araw na yon, mas mahalaga pa sa anong titulo o kayamanan. Wala na siyang bahay sa lungsod. Wala na siyang anak sa tabi. Pero ngayon, may tahanan siyang tunay. Hindi mula sa apelido, hindi mula sa ari-arian, kundi mula sa pagpili niyang maging ina, hindi lamang kay Jasper, kundi sa lahat ng inang iniwan. Tinaboy at pinagtaksala ng panahon. Bago siya pumasok pabalik ng bahay, sinilip niya ang lumang notebook na bitbit pa rin niya mula nung umalis siya sa Maynila. Doon niya isinulat ang pangalang Arturo's Home. Sa ilalim nito may nakasulat, "Kung may bahay na inagaw sa akin, heto ang tahanang hindi kailanman maaagaw. Dahil hindi lupa ang pundasyon nito, kundi pagmamahal." Sa kalagitnaan ng Hunyo, sa gitna ng malamig at mahamog na umaga sa Laguna, marahang bumangon si Leticia sa kanyang kutsyon. Mula sa bintana, tanaw niya ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga dahon ng mangga sa bakuran. Tahimik ang paligid, ngunit sa katahimikang ito, naroon ang pinakamasarap na gising ng isang inang buo na muli na naradarama ang puso. Pagbaba niya ng bahay, naabutan niya si Nana Minda na nagluluto ng champorado. Habang si Tita Feli nag-aayos ng mesa, si Aling Nora naman ay nakaupo na sa bangko. Iniinom ang kanyang mainit na salabat. Natural na ang ganitong umaga. Walang utos, walang alitan, walang utang na loob. Lahat ay kusa, lahat ay marunong lumingon. "Good morning mga inay!" Bati ni Leticia habang inilalapag ang basket ng bagong bunot na kangkong mula sa likod ng taniman. Good morning din sa inay ng mga inay. Sabay-sabay na biro ng tatlo. Napangiti naman si Leticia. Hindi niya inaasahan na sa ganitong yugto ng buhay, muli siyang magiging ina. Pero hindi sa iisang anak, kundi sa 3, 5, minsan ay higit pa. Lahat ng babae, lahat may bitbit na kwento ng sakit. At lahat tinuturing siyang ilaw ng tahanang nawala sa kanila. Pagkatapos ng almusal, nagkakape silang magkakasama sa ilalim ng puno ng santol. May mga araw na masigla ang usapan tungkol sa mga anak na hindi na bumalik, sa mga asawang niloko sila, sa mga negosyong muntik nang magtagumpay. Pero may mga araw ding tahimik lang silang nagkakape, nakatingin sa ulap at nagpapasalamat sa katahimikan. At sa bawat sandaling yon, si Leticia hindi nagsalita ng tungkol sa sarili. Hindi niya kailangang ikwento na itinaboy siya ng sariling anak. Hindi niya kailangang banggitin ang 300 million na tinago niya sa apelyidong Marquez. Hindi rin niya kailangang sabihin na nawalan siya ng bahay. Dahil sa bawat galaw niya, sa bawat tasa ng kape na isinilbi, sa bawat sabong ipinasa sa bawat haplos sa likod ng umiiyak, naroon ang kanyang kwento. Ang kanyang katahimikan ay patunay ng pusong tinadtad pero hindi pinatay. Isang gabi habang sabay-sabay silang nagsisindi ng kandila para sa nobena ng nasirang kapitbahay, napansin ni Tita Feli na nangingilid ang luha ni Leticia habang nakatitig sa maliit na altar. "Leti," bulong niya, "bakit ka umiiyak?" Ngumiti si Leticia. Hindi to luha ng galit. Hindi rin ito luha ng lungkot. Para ito sa mga taong sinukuan ako. Kasi kung hindi nila ako iniwan,
Hindi ako makakarating dito. Tahimik na niyakap siya ni Tita Feli. Wala nang ibang nasabi. Ilang araw pang lumipas, dumarami na rin ang mga sumasama sa kanila. May tumawag na kaibigan ng social worker sa munisipyo. Nabalitaan daw ang Arturo's home at gusto raw dalhin ng isang lolang tinanggihan ng anak sa ospital. Tumanggap si Leticia. Walang tanong, walang kondisyon. Naging 5 sila. Pagkatapos 7. Bawat isa may baong kwento. Bawat isa may sugat. At bawat isa tinanggap niya. Hindi siya nagmukhang leader. Hindi siya nagpakilala bilang founder. Siya lang si Letty, ang babaeng laging may lutong sabaw tuwing maulan at may ekstra tuwalya para sa bisitang nabasa ng ulan. Letty, paano mo to nagagawa? Tanong ng isa sa mga bagong dating. Bakit mo kami tinutulungan? Isang simpleng sagot lang binitiwan niya. Dahil minsan din ako naging ina. At kahit pa mawala ng anak, ang pagiging ina ay hindi nawawala. Namumuhay lang sa ibang anyo. Minsan habang naglalakad siya papuntang palengke, may batang babae na tinawag siya mula sa bangketa. Lola Letty! Sabay abot ng bulaklak na papel na gawa sa tinupi-tuping dyaryo. Nay ko po yan, sabi ng bata, sabay turo sa isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair. Sabi niya ikaw daw ang tumanggap sa kanya nung wala nang gustong tumanggap. Tumango si Leticia, walang drama, walang pangako. Isinuksok lang niya ang bulaklak sa kanyang bag at tumuloy sa pamamalengke. Sa hapon na iyon habang naghihiwa ng luya sa kusina, napaisip si Leticia. Kung si Jasper hindi nababalik, ayos lang. Kung hindi niya maririnig muli ang salitang ma, ayos lang din. Dahil dito, sa Arturo's home, sa mga kwentong hindi kailangang ipagsigawan, sa mga yakap na hindi kailangan ng paliwanag, natagpuan niyang muli ang kanyang sarili. At ito ang totoo. Minsan ang pagiging ina hindi dahil tungkol sa dugo, hindi tungkol sa apelyido, hindi tungkol sa mga larawan sa dingding. Ang pagiging ina ay ang kakayahang magpatuloy magmahal kahit ilang beses kang sinaktan. Buwan ng Setyembre, malamig ang simoy ng hangin sa Laguna. Ngunit sa dibdib ni Leticia may hindi maipaliwanag na bigat. Ilang buwan na mula nang tuluyan siyang lumayo sa Maynila. Ngunit isang tawag lang mula sa numero hindi niya kilala ang muling bumuhay ng sakit ng nakaraan. Hello po, Ma'am Leticia? Boses ng babae sa kabilang linya. Mahinahon ngunit may pag-aalangan. Opo, sino po sila? Ako po si Maris, dati po akong kasambahay ninyo sa Quezon City. Nung nandyan pa po si Jasper at Ma'am Clarice. Napahawak si Leticia sa dibdib. Anong meron, iha? May ilang segundong katahimikan bago muli nagsalita si Maris. Ma'am, nais ko pong ipaalam na foreclose na po ang bahay ninyo. Kinuha na po ng bangko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leticia. Sa kabila ng legal na pagkapanalo niya sa kaso, tila ba may bahagi pa rin ng kanyang nakaraan na tuluyang hindi niya maisalba. Pinilit niyang maging kalmado pero hindi mapigilan ng pagsikip ng kanyang dibdib. Kailan pa? Tanong niya, bagamat alam niya nang wala nang magagawa. Mga 2 linggo na po, hindi po kasi nabayaran ni Sir Jasper ang buwis at mortgage. Matagal na po palang overdue. Nabenta na rin daw po yung mga gamit sa loob bago pa kinuha ng sheriff. Walang naisumbat si Leticia. Tahimik lang siyang nakinig hanggang sa bumaba ang tawag. Pagkababa ng telepono, dahan-dahan siyang naupo sa upuang kahoy sa porch ng Arturo's home. Sa kamay niya ay nanginginig ang cellphone. Sa isip niya ay bumalik ang lahat ng alaalang inukit niya sa bahay na iyon. Ang unang hakbang ni Jasper, ang mga gabing nilalagnat ito at siyang nagpapantay. Ang graduation party na siya mismo ang naghanda. At higit sa lahat, ang simpleng pangarap na ipamana iyan kay Darren. Ang batang apo na minsan ay sinilungan ng kanyang pagmamahal, kahit hindi niya ito personal na nakilala. Habang nakatingin sa kawalan, nilapitan siya ni Nana Minda. May hawak itong tasa ng mainit na tsaa. May bumabagabag ba sa'yo, Letty? Tahimik pa rin si Leticia.
Ngunit sa isang buntong hininga nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Na-foreclose na ang bahay. Bulong niya. Yung bahay na sana kahit hindi ko na ibalik sa sarili ko. Gusto ko malang sana mapunta kay Darren. Hindi na nagtangkang magsalita si Nana Minda. Sa halip, tahimik siyang naupo sa tabi ni Leticia, sabay hawak sa kamay nito. Hindi mo kailangan ng bahay para ipamana ang pagmamahal. Bulong ng matanda. Ang tunay na pamana, hindi nawawala kahit kunin ng bubong. Ngunit hindi ganoong kadaling tanggapin ang pagkawala. Sa mga sumunod na araw, parang nawala ng sigla si Leticia. Hindi man niya ipinakita sa iba, ramdam ng mga kasama niya sa tahanan ang bigat na daladala niya. Sa bawat hakbang sa garden, sa bawat paglagay ng asin sa niluluto, tila ba laging may kulang. Isang puwang na hindi kayang punan ng kahit anong pagkapanalo sa korte. Hanggang sa isang gabi, binuksan niyang muli ang kanyang lumang notebook. Sa likod ng pahina ng mga tala niya tungkol sa Arturo's home, sinulatan niya. Akala ko sapat nang manalo, pero hindi pala lahat ng gera ay natatapos sa korte. May mga digmaan sa puso na walang hukom kundi alaala. Kinabukasan habang naglilinis ang lubang cabinet sa common storage room, may nahulog na lumang larawan. Litrato ito ng batang si Jasper, 7 taong gulang. Nakasuot ng superhero costume, nakataas ang 2 kamay at nakangiti habang nakaakbay sa kanya. Pinulot ito ni Leticia. Sa kabila ng sakit ay ngumiti siya. Wala ng bahay, wala na rin si Jasper sa tabi niya. Pero ang mga alaala naroon pa rin. At kahit wasak ang kinabukasan na naisip niya para kay Darren, hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento. Kaya't sa halip na malugmok, muling bumalik sa kusina si Leticia. Doon niya inabutan si Tita Feli na nilalagyan ng sukang isda. Ano bang okasyon? Tanong nito. Wala, pero gusto ko magluto ng adobo. Yung special ko, yung dati kong niluluto para kay Jasper. Nagulat si Tita Feli. Hindi ba? Hindi na para sa kanya ngayon. Sagot ni Leticia. Malumanay ngunit buo. Para sa mga batang dumarating sa atin. Para sa mga lola sa tahanan na nawalan din ng pag-asa. At sa unang kutsara ng adobong yon, habang sabay-sabay silang kumakain ng mga bagong dating na lola, may isang bagay siyang napagtanto. Minsan, ang nawawalang pamana ay hindi para sa isang tao lang. Minsan, mas malawak ang layunin ng Diyos na ibahagi mo ito sa higit pa sa iniisip mo ang tagapagmana. Madilim ang kalangitan sa isang maliit na bayan sa Iloilo kung saan naninirahan na si Jasper at ang anak niyang si Darren. Simula nang iwan siya ni Clarice at nawala ang kanilang bahay sa Maynila, kinailangan niyang magsimula muli sa probinsya. Isang simpleng apartment na may manipis na bubong ang kanyang inuupahan at isang maliit na furniture business ang kanyang pinagkakakitaan. Ngunit isang linggong nakakalipas, hindi na makabangon si Darren. Matamlay ang bata, nilalagnat at palaging hinihika. Hindi na rin ito nakakapasok sa eskwela. Sa tuwing tinititigan ni Jasper ang anak, habang nanginginig ito sa kanyang braso, para bang isang sulyap sa batang siya rin ay minsan ganito rin kalambot at kainosente. Papa, ang sakit ng tiyan ko. Mahina at basag na tinig ni Darren. Hindi alam ni Jasper kung anong gagawin. Wala na siyang savings. Ang maliit na negosyo ay halos wala ng kita. Nabenta niya na ang huling natitirang alahas ni Clarice. At ang mga kaibigan, naglahong parang bula matapos siya mawala ng bahay at pangalan. Nagmadali siyang pumunta sa public hospital. Sa emergency room, pinayuhan siya ng doktor. Kailangan pong makonfine ng bata. Posibleng may komplikasyon sa bituka. Kailangan po ng laboratory tests, antibiotics at tuloy-tuloy na monitoring. Magkano po lahat, Doc? Tanong ni Jasper. Nag-aalalang tansya ang laman ng wallet. Kung walang PhilHealth at private assistance, aabutin po ng 30,000 pataas ang initial confinement. Sagot ng doktor. 30,000.
Isang halagang tila imposibleng maabot ng isang lalaking dating nakakondo, nakasasakyan at nakasignature na relo. Ngayon wala siyang kahit emergency fund. At higit sa lahat, wala siyang matakbuhang pamilya. Sa labas ng ospital nakaupo siya sa harap ng waiting area. Nakayuko, nakatalukbong at nakayakap sa natutulog na si Darren sa kanyang dibdib. Biglang pumasok sa isip niya ang isang pangalang ilang buwan niya nang iniiwasang banggitin. Ma, pero mabilis niya rin itong itinanggi. Hindi na ako karapat-dapat. Hindi ko siya nilapitan nung kailangan niya ako. Paano ko siya haharapin ngayon na ako naman ang wala? Kinaumagahan nagtangkang lumapit si Jasper sa isang lokal na politician. Hindi siya pinansin. Pumila siya sa Social Welfare Office. Pinabalik siya sa susunod na linggo. Humingi siya ng tulong sa Facebook, ngunit walang sumagot maliban sa mga sana gumaling at dasal, pero wala ni piso. Sa ikatlong araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Darren. Namumutla ito, hindi na halos makakain. At habang pinupunasan niya ng bimpo ang noon ng anak, napahawak siya sa kamay nito. Payat na malamig. Doon siya tuluyang bumulong. Ma, patawad. Sana andyan ka. Nakita niya ang sarili sa salamin ng ospital. Haggard, marumi ang kwelyo. Namumugto ang mata. Siya na dating maipagmamayabang, ngayon hindi na makatingin sa sarili. Napaupo siyang muli sa waiting area at tinakpan ng kamay ang mukha. Halos ayaw niyang marinig ang sunod na sinabi ng nurse. Sir, wala na pong bakanteng kama. Kung wala tayong admission ngayong araw, kailangan po nating ilipat ang bata sa mas malayong ospital. Walang pamilyang gustong sumalo. Si Clarice, hindi niya na alam kung nasaan. Ang mga kaibigan sa Maynila, nasa abroad. Si Leticia, siya mismo ang nagtaboy dito. At ngayon, habang humihigpit ang hawak niya sa kamay ng anak, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng mga desisyong minsan niyang inakalang tama. Ang pagbawi ng bahay, ang pagpapalaya sa sariling ina, ang pagbibigay ng perma kapalit ng papel, na ngayon ay papel lang talaga. Muling umiyak si Darren. Papa, ayoko po dito, uwi na po tayo. Hindi niya masabi sa anak na wala na silang bahay. At sa gitna ng sakit, doon niya napagtanto. Hindi pala pera, yaman o bahay ang pinakamatinding nawala sa kanya. Ang nawala sa kanya ay ang yakap ng inang naging sandalan niya. Isang yakap na ngayon ay kailangan ng anak niya. Ngunit wala siyang maibigay dahil wala na siyang pagkukuhanan. Sa gabing yon, habang muling tinakpan ng kumot si Darren sa hospital bench, isinulat ni Jasper sa isang piraso ng papel. Ma, kung mabasa mo man to, kahit ilang beses ako nagkamali, sana maisip mong isa pa rin akong anak na walang matakbuhan. Gabi sa inuupahang kwarto ni Jasper sa Iloilo, matapos malipat si Darren sa charity ward, napilitan siyang linisin ang lumang storage box na nabitbit pa nila noong lumipat sila mula sa Maynila. Gusto niyang hanapin ang birth certificate ng anak para sa medical assistance application. Pero hindi inaasahan, sa ilalim ng papel, may nahulog na sulat. Isang lumang sobre na nakaselyo pa. May pamilyar na sulat kamay sa harapan. To Mr. Ronald C. Evangelista for review and implementation. From Clarice L.M. Napakunot si Jasper. Hindi niya kilala ang pangalang Ronald. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may 3 pahina ng sulat. Habang binabasa niyang nilalaman, unti-unti siyang nanlamig. Ronald, attached na rin ang mga initial computations. Pagkatapos ng deed transfer from the mother, ibenta mo agad ang bahay. Mas okay kung cash buyer. Huwag nang patagalin. Kasi may reservation na ako sa condo sa BGC. Kailangan na umabot sa end of month. About Jasper, huwag kang masyadong mag-alala. Hindi niya alam ang mga detalye. I told him that it's just for legal alignment lang. Ampun lang naman siya ng matanda. Nako, kung alam mo lang, napaniwala niyang sarili niyang anak siya. Ay nako, well, not my problem. Gamitin mo na lang kung saan pwede. Natigilan si Jasper.
Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang papel na tila umuusok sa galit. Hindi siya agad nakapagsalita. Pinipigilan niyang maniwala sa mga nabasa niya. Pero malinaw ang lahat. Matagal nang planado ni Clarice na agawin ang bahay. At higit pa roon ang mga salitang ampon lang naman siya ay bumasag sa paniniwalang kinapitan niya sa buong buhay. Bumalik sa kanyang alaala ang gabing sinabi ni Clarice. Hindi mo naman tunay na ina si Leticia, diba? Kinamit ka lang niya para hindi siya mawala ng kasama. Noon ay inakala niyang bunga lang iyon ng galit. Ngayong nabasa niya ang liham, malinaw na hindi iyon basta-basta. Lahat ay may basihan. Lahat ay may layunin. At siya, ginamit, pinaniwala, pinatulog sa kasinungalingang siya ang may karapatan. Sa isang bahay na hindi niya naman pinaghirapan. Napahawak siya sa noo. Biglang nagsimulang bumalik sa isipan niya ang mga sandaling tinalikuran niya si Leticia. Ang ginawa sa tinig nito. Ang sakit sa mga mata nito habang sinasabi, hindi kita idedemanda. Pero kailangan mong maalala kung paano mo ko tinawag na mama nung wala ka pang kahit anong maipagmamalaki. At ngayon, siya naman ang wala. Kinabukasan, hindi na siya makatingin ng diretso kay Darren. Nang tanungin siya ng anak kung kailan sila uuwi, hindi niya masagot. At nang binabantayan niya ang bata sa hospital, isinulat niya ang liham na hindi niya alam kung kailan niya maipapadala. Ma, ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang plano nila, ang kasinungalingan. Pati rin ang sinabi na ampon lang ako. Pero ma, alam kong ako ang nawalan. Hindi dahil sa bahay kundi dahil sa'yo. At kung pwede lang kahit huli na sana mapatawad mo pa rin ako. Hindi ko naaasahang ibalik mo ako. Pero gusto kong malaman mong ako ang anak na muling nagising. At ang totoong anak ay hindi base sa dugo kundi sa pagising tulad ng sa akin ngayon. Sa dulo ng liham, isinulat niya ang isang pangungusap na galing sa puso. Ginamit nila ako pero ako ang nagpabaya. Akong sumira sa tulay na ikaw mismo ang nagtayo. Muling ibinalik ni Jasper ang sulat ni Clarice sa kahon, hindi upang itago kundi bilang paalala. Paalala na ang katotohanan kahit matagal ay laging lumilitaw. At minsan, hindi ang panloloko ang mas nakakasugat, kundi ang pagsang-ayon mo rito ng buong kaalaman. Tumayo siya, lumapit sa kama ni Darren at pinunasan ang pawis sa noo ng anak. Dahan-dahang inilapit ang kanyang labi sa tenga nito at bumulong. Hindi tayo perpekto, anak. Pero ipapangako kong hahanapin natin ang tamang daan. Kahit pa matagal ko na itong nilihis. Hindi na tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Jasper mula nang mabasa ang liham ni Clarice. Ang sakit ng pagkakatuklas ay para bang kutsilyong unti-unting sinasaksak sa kanyang puso. Ngunit ang mas mabigat pa sa lahat ay ang katotohanang matagal na pala siyang pinaglalaroan. Ilang araw lang lumipas bago siya muli nakalabas ang boarding house, tulala habang binabantayan si Darren sa ospital. Nagkatanggap siya ng tawag mula kay Aling Puring, ang matandang kapitbahay nila sa Quezon City. Jasper, anak, alam kong hindi mo kilala ako ng gusto, pero may sasabihin ako sa'yo. Matagal ko na tong tinik sa dibdib. Ani ng matanda na nanginginig ang boses. Po, ano ho iyon? Tanong ni Jasper na medyo nag-aalangan. Nakikita ko si Clarice noon. Hindi lang isang beses. Madalas pag wala ka, may dumadalaw sa bahay ninyo. Lalaki, maayos manamit, formal at palaging may dalang laptop. Napalunok si Jasper. Sino ho siya? Hindi ko alam ang pangalan pero isang beses naiwan niya ang ID niya sa harap ng bahay habang naghahabulan sila. Ronald Evangelista, financial advisor, sabi sa ID. Hindi ko na sinabi sa iyo noon kasi baka ako pang mapagbintangan. Pero ngayon anak, nararamdaman ko na niloko ka talaga. Nanginginig ang kamay ni Jasper habang hawak ang cellphone. Ronald Evangelista, ang parehong pangalan na sulat sa nahulog sa kahon.
Ang parehong taong tila kabisado ang plano ni Clarice. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang pinigilan ang sarili na makipag-ugnayan kay Clarice pero hindi niya nakinaya. Tumawag siya gamit ang ibang numero. "Hello?" Sagot ng babae. Walang bahid ng kaba. "Clarice." Jasper?" Halatang nabigla ito. "Kamusta si Ronald?" Malamig niyang tanong. Tahimik. Ilang segundong lumipas bago muling nagsalita si Clarice. "Anong sinasabi mo?" "Nakita ako ng sulat. Kay Ronald. Yung plano niyong ibenta ang bahay. Yung kondo sa BGC. Yung negosyo. Lahat ng sinet up niyo habang wala ako. Habang akala ko, kasama kitang magtatayo ng pamilya." Hindi pa rin sumagot si Clarice. Huminga lang ito ng malalim at tuluyang ibinaba ang tawag. Lalong nabuo sa puso ni Jasper ang kirot at galit. Hindi lang siya ang niloko. Pati ang kanyang inang si Leticia. Isang inang buong puso lamang na nagmahal, nagtaguyod, nag-aruga, pero pinalayas, pinalitan, at pinakitunguhan na parang walang halaga. Bumalik ang mga alaala sa kanya. Noong mga panahong pinagtanggol niya si Clarice, kahit labag sa loob niyang kawalan nito ng respeto kay Leticia. Noong pinaniwalaan niya na hindi totoo ang sinabi ng ibang tao tungkol sa kasintahan, noong isinantabi niya ang kutob niya sa ngalan ng pag-ibig. Pero ngayon malinaw na, hindi siya minahal, ginamit lang siya. Lumuwas sa Maynila si Jasper at nakipagkita kay Aling Puring. Dala niya ang ilang larawan ni Ronald na nakuha niya mula sa social media. Isa-isa niyang pinakita sa matanda. "Iyan nga siya," sabi pa ni Aling Puring. Itinuro ang isang larawan kung saan nakangiti si Ronald habang may hawak na kape sa isang opisina. "Sigurado ho kayo?" "Anak, ilang beses ko siyang nakita sa labas ng bahay ninyo. Isang beses nga lumabas sila ni Clarice tapos may daladalang papel. Tapos nagtatawanan pa habang papasok sa kotse." Hindi na kinailangan pa ni Jasper ng karagdagang patunay. Sapat na ang lahat ng peraso ng katotohanan. Sa ospital, habang natutulog si Darren, naupo si Jasper sa may bintana. Umuulan sa labas noon. Parang kasabay ng pagbagsak ng ulan ang pagbagsak ng mga pangarap niyang inakala niyang totoo. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Hindi niya alam kung paano magsisimulang muli. Pero alam niyang isang bagay, kailangan niyang humingi ng tawad kay Leticia. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Darren. Dahil ang pagiging ama ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng tahanan o pagkain, kundi sa pagturo ng karapatan, pag-ako ng mali, at paghingi ng tawad. Bago matapos ang araw, sinimulan niyang isulat ang pangalawang liham. Pero sa pagkakataong ito, wala nang yabang o pagtatakip. "Ma, lahat ng sinabi nila totoo. May iba si Clarice. May plano sila. Lahat ng ginawa ko laban sa'yo ay pinagsisisihan ko na ngayon. Ginamit ako, pero mas malala. Ginamit ko rin ang tiwala mo. Sana, kahit hindi mo na ako muling tanggapin, matuto akong itama ang mali para sa anak ko. Ngayon ko lang naintindihan. Ang tahanan ay hindi bahay. Ikaw yon, Jasper." Tahimik ang koridor ng ospital. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ECG machine at ang kaluskos sa mga tsinelas sa mga nurse na lumilipat sa bawat kwarto. Sa room 312, mahimbing na natutulog si Darren matapos ang ikalawang araw ng confinement. Malalim ang iniwang sugat ng dengue, pero mas malalim ang sugat sa puso ng kanyang ama, si Jasper. Bitbit ang bitbit na lugaw, papalapit na sana si Jasper sa kwarto ng anak nang marinig niyang bumukas ang pinto. Sumilip siya mula sa hallway. Nandoon si Clarice. May dalang stuffed toy at prutas. Ngunit bago pa siya makapasok, napahinto si Jasper. Nakarinig siya ng boses mula kay Clarice. Hindi kay Darren, kundi sa telepono. "Oo na, ayusin mo na yung kondo sa BGC. Tapos na ang lahat. Wala na si Leticia. Hindi na babalik yun."
Naniga si Jasper. Nalamig ang kanyang palad. Parang biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tinig na iyon, tila kutsilyong bumuon sa kanyang pagkatao. Hindi lamang si Leticia ang niloko, pati siya. Tahimik siyang humakbang papasok. Nagulat si Clarice at dali-daling pinatay ang tawag. Jasper, akala ko nasa pharmacy ka pa. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Matigas niyang sagot. Narinig ko na ang lahat. Umigting ang tensyon sa pagitan nila. Tumayo si Jasper sa may pintuan. Hawak ang tray ng lugaw habang pinipigilan ang galit. Bakit andito ka, Clarice? Para tiyakin kung buhay pa si Darren? O para siguruhin wala na talaga akong babalikan? Pilit ngumiti si Clarice. Ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Mali ang iniisip mo. Talaga ba? Napatawa si Jasper. Sino yung kausap mo sa telepono? Yung kabit mo na pinapatago sa kondo? O yung accountant na tumulong sa inyo para ibenta ang bahay ni Mama? Hindi na nakasagot si Clarice. Lumapit si Jasper. Hindi para manakit, kundi para tapusin na ang lahat. Sa dami ng taong pwede mong lokohin, bakit si Mama? Bakit ako? Pero lang yun, Jasper. Akala ko tutulungan na kita maging independent. Ang hirap kay Mama mo, kontrolado ka. Hindi. Siya lang ang nagmahal sa akin ng totoo. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip kung may makarinig man. Siya lang ang tumanggap sa akin nung iniwan ako ng tunay kong magulang. Siya ang nagpakain, nag-aruga, nagturo sa akin tumayo. Pero ikaw, Clarice, ikaw ang sumira sa lahat ng yon. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Jasper. Hindi dahil sa galit, kundi sa matinding pagsisisi. Paano niya nagawang pagtaksila ng taong umako sa kanya bilang tunay na anak? Tahimik si Clarice. Hindi na siya umangal. Alam niya ang huli na ang lahat. Umalis ka na. Mahinang bulong ni Jasper. Hindi mo na kailangang magkunwaring asawa. Hindi mo na kailangang magpanggap na concern sa anak ko. Dahil mula ngayon, ako na lang mag-aalaga sa kanya. Ako na lang. Isang huling tingin ang ibinigay ni Clarice kay Darren. Tsaka siya dahan-dahang lumabas ng kwarto. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Jasper sa tabi ng kama ni Darren. Pinunasan ang noo ng bata. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng bawat desisyong ginawa niya noon. Ang pagtalikod sa nagpalaki sa kanya at ang pagtaya sa maling tao. Tumingala siya sa kisame ng ospital, tsaka pumikit. Ma, kung naririnig mo man ako, sana mapatawad mo ako. Lahat ng to, kasalanan ko. Sa katahimikan ng silid, marahang huminga si Darren. Waring sinasabi sa kanyang ama, may pag-asa pa. Basta may tunay na pag-ibig. Maagang umalis si Jasper mula sa ospital kinabukasan. Bitbit ang mga papel ng discharge ni Darren. Wala ng Clarice, wala ng kahati sa desisyon. Sa loob ng kotse, tulog pa rin ang bata. Ang mukha'y payapa sa wakas, kahit may iniinda pa sa katawan. Habang binabaybay nilang daan patungong Laguna, parang may pelikulang umiikot sa isipan ni Jasper. Ang mga tanong na dati hindi niya pinapansin, ngayon ay nagsisigawang gusto ng sagot. Bakit ko siya sinaktan? Paano ko nagawang ipagtubuyan ng taong bumuhay sa akin? At paano ko maaayos ang lahat? Pagkarating sa tapat ng gate ng Arturo's home, nagdalawang isip pa siya. Hindi siya sigurado kung anong sasalubong sa kanya. Yakap ba o galit? Pero sa likod ng pagdadalawang isip, pinasya niyang humarap. Hindi para humingi ng karapatan, kundi para humiling ng kapatawaran. Bumaba siya ng kotse. Binuhat si Darren na mahina pa rin. Tahimik ang paligid. Walang ingay kundi ang simoy ng hangin at kaluskos ng mga dahon. Habang papasok sa garden ng compound, isang matandang babae ang lumapit. Anong kailangan mo, iho? Si Leticia po, andyan po ba siya? Mahinang tanong ni Jasper. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Jasper?
Tahimik siyang tumango. Sumunod ka. Dinala siya ng matanda sa likod ng bahay. Sa isang mesa sa ilalim ng puno ng mangga, nandoon si Leticia. Nakaupo, may hawak na tinikling na gawa sa ratan. Tahimik na pinapaikot sa kamay. Tumigil ito na makita siya. Ma, tinig ni Jasper habang nanginig. Pwede ba katang makausap? Tinitigan siya ni Leticia. Hindi galit, pero puno ng tanong ang mata. Lumuhod si Jasper, hawak-hawak pa rin si Darren na ngayon gising na at nakatingin sa kanya. Mapatawarin mo ako. Lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng mangga ay tila nakiayon sa bigat ng mga salitang iyon. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na ginawa ko. Sa paglayo, sa pagdududa, sa pagtanggi sa'yo bilang ina. Alam kong hindi ko na mababawi ang nakaraan, pero gusto kong matuto. Gusto kong maging anak ulit. Hindi lang para sa sarili ko po, kundi para sa anak ko rin. Ipinatong niya si Darren sa maliit na bangkito sa tabi niya. Ma, si Darren, apo mo. At sana makilala ka niya bilang lola. Tahimik si Leticia. Sa loob ng ilang segundo ay walang gumalaw. Ngunit sa dulo, nakita ni Jasper ang pagluha ng kanyang ina. Tahimik, banayad. Puno ng sakit na pilit tinanggap sa mga nagdaang buwan. Tumayo si Leticia, dahan-dahang lumapit. Anak, bulong niya. Ang tagal kong hinintay na marinig mong muli na ako ang iyong ina. Inakap niya si Jasper, mahigpit, puno ng pangungulila. Yumakap din si Darren sa bewang ng matandang babae. Isang yakap, isang simpleng yakap na tila nagbura ng napakaraming taon ng lamat, pagdududa at distansya. Sa sumunod na mga oras, kasama nilang kumain si Leticia sa main dining hall ng Arturo's home. Sa mesa ay naroon din ng ilan pang kababaihan. Mga inang tulad ni Leticia ay mga tinakwil, ngunit muling bumangon. Kamusta ka na, ma? Tanong ni Jasper habang sinusubuan ng sopa si Darren. Masaya ako, anak. Tahimik. At ngayon nandito ka ulit, buo na ulit ang puso ko. Nag-angat ang tingin si Leticia. Pero hindi ibig sabihin nun kinalimutan ko ng lahat. Tumango si Jasper. Alam ko, ma, hindi ko na rin hinihinging makalimot ka. Pero salamat kasi pinili mong magpatawad. Humawak sa kamay ni Leticia si Darren. Lola, pwede po ba kami dito tumira? Ngumiti si Leticia. Apo, dito kahit sinong iniwan, tinanggap, basta may pusong marunong magmahal, laging may lugar. Makalipas ang 3 linggo matapos ang muling pagkikita ni Leticia at Jasper sa Arturo's home, dumating ang isang liham. Walang pangalan ng sender sa harap, ngunit pamilyar ang sulat kamay. Maingat itong binuksan ni Leticia sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila unang nagyakapan ni Jasper at Darren. Bawat salita sa liham ay mabigat. Tila sinulat mula sa pinagsisihang puso. Hindi ito isang liham na humihingi lang ng tawad, ngunit ito ay isang pagsisiwalat ng damdamin. Isang pag-amin sa mga kasalanan. At higit sa lahat, isang pagtanaw ng utang na loob sa isang inang kahit kailan ay hindi humingi ng kapalit. Ma, alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Pero ngayon ko lang din lubusang naiintindihan ang ibig sabihin ng pagiging magulang. Nung ako na rin ang naging isa. Salamat sa lahat. Kahit hindi ko nasabi noon. Salamat sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa katahimikang pagmamalasakit mo. Kung hindi mo kayang tanggapin muli bilang anak, nauunawaan ko. Pero sana, makasulat pa rin ako sa'yo paminsan-minsan. Mahal na mahal kita. Hindi sumagot si Leticia. Hindi siya sumulat ng tugon. Hindi siya nag-text. Hindi siya tumawag. Tahimik niyang isinara ang sobre at pinasok ang liham sa pagitan ng pahina ng kanyang lumang Biblia. Sa mismong kabanata ng Lucas 15:24. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay,
Siya'y nawala at muling natagpuan. Hindi niya kailangang iparating ang kanyang sagot. Dahil ang tunay na kapatawaran ay hindi laging nasusulat. Minsan ito ay lumalapat sa puso gaya ng hamog ng umaga. Sa isang linggo ng umagang payapa, habang kumakain ng pandesal si Leticia sa hardin, nakita niya si Darren na masayang naglalaro ng holen kasama ang iba pang mga bata sa compound. Ang kanyang tawanan ay musika sa hangin. Wala nang bitbit na bigat sa katawan ng bata. Wala nang takot. Buo ang pag-asa. Napangiti si Leticia. "Lola, tingnan mo ako!" Sigaw ni Darren habang gumugulong sa damuhan. "Baka madapa ka, anak." Tawa ni Leticia. "Hindi po, matibay po ako." Sagot naman ng bata. At sa salitang iyon na pagtanto ni Leticia, matibay na nga rin siyang muli. Tuwing hapon, nagsasama-sama sila sa silong ng malapad na puno ng akasya. Doon sila nagkakwentuhan ng mga naninirahan sa Arturo's home. Mga inang piniling mahalin kahit iniwan. Mga lolang piniling magpatawad kahit hindi pinakiusapan. At mga babaeng piniling tumindig kahit pinagsarhan ng mundo. Isang gabi, habang nag-aayos si Leticia ng lumang aparador, may nahanap siyang luma at kupas na photo album. Isa sa mga pahina nito ay larawan ni Jasper noong high school graduation. Nakayakap ito sa kanya. Masaya, masigla, punong-puno ng pag-asang dala ng kabataan. Hinaplos niya ang larawan. "Sana noon pa lang, anak. Naintindihan mo na kahit hindi kita kailanman itinuring na iba. Na kahit hindi ikaw nang galing sa sinapupunan ko, ikaw ang laman ng puso ko." Isinara niya ang album at ibinalik sa drawer. Sa isang maliit na lingguhang pagtitipon, nag-alok si Darren ng dasal bago kumain. "Panginoon, salamat po sa bagong bahay namin. Salamat po sa lola kong mabait. Salamat din po sa dati kong tatay na ngayon po ay natuto na maging mabuting tatay. Amen." Napaluha si Leticia. Ngunit tahimik lamang siyang humigpit sa kamay ng bata. Wala nang hihigit pa sa dasal ng inosente na nagpapakita ng pag-asa. Pag-asang nagsimulang muli sa gitna ng sugat ng nakaraan. Isang araw habang naglalakad si Leticia sa paligid ng bahay, nadaanan niya ang mailbox. Inangat niya ito. Walang bagong sulat. Ngunit imbes na malungkot ay ngumiti siya. Hindi niya kailangan ng isa pang liham mula kay Jasper. Ang pinakamahalaga ay bumalik ito. Hindi lang bilang anak kundi bilang ama rin. Hindi niya alam kung saan hahantong ang buhay nito. Pero alam niyang ang binhe ng pagbabago ay naitanim na. Ang tahanan na minsan kinuha sa kanya ay muling naibalik sa ibang anyo. Hindi sa pamamagitan ng lupa at pader, kundi sa pamamagitan ng pusong marunong tumanggap, magmahal at magpatawad. Habang papalubog ang araw sa Laguna, natanaw niya si Darren na nagtatatakbo patungo sa kanya, bitbit ang ginuhit na larawan. "Lola, tingnan mo! Ginuhit ko tayo ni Daddy!" Tiningnan niya ang drawing. Si Darren, si Jasper at siya, nakaupo sa ilalim ng puno. May hawak na sorbetes. "Gusto ko po ng ganitong pamilya," wika ng bata. Hinaplos ni Leticia ang buhok ng apo. "Meron ka na, anak. Dito sa puso natin. Buo na ulit ang tahanan." Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Hindi ka naman niya tunay na ina, diba? Ampon ka lang naman niya." Sigaw ni Clarice